Hello po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Naway kayo ay nasa mabuting kalagayan, nasa maayos na sitwasyon sa ating araw-araw sa buhay. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating Diyos sa ibinigay muli na pagkakataon upang makapagbahagi ng kanyang salita. At nagpapasalamat po tayo sapagkat sa umagang ito, meron siyang ipapahayag, meron siyang ipaalala sa atin muli. Ako po, ang iyong kuya, Brother Sunny Castro po. At bago po tayo magpatuloy, nais ko pong samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sige po, manalangin po tayo sa Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Aming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa iyong napakayamang presensya at kinikilala ka namin bilang aming Diyos na makapangyarihan. Aming Diyos na siyang may lalang ng lahat ng bagay. Tunay nga po, Panginoon, na kayo ang aming Diyos na napakabuti. Hindi nagbabago ang iyong pagmamahal sa amin. Hindi ka nagkukulang sa amin, Panginoon, Lord God. At sa umagang ito, narito po kami muli, Panginoon. Dumudulog sa iyong paanan. Humihingi ng iyong gabay, Panginoon, Lord God, sa umagang ito. Na ang mga bagay na matutunan namin sa umagang ito, ay nais namin kayo, Panginoon, ang kumilos sa aming mga puso. Na mayroong pagbabago sa buhay namin. Na mayroong mga bagay na maitutuwid namin. Sa kabila, Panginoon Lord God, sa aming mga pinagdadaanan, mga pagsubok na nangyayari sa aming buhay, Panginoon, maraming salamat po dahil hindi mo kami iniwan. Hindi mo kami pinabayaan. At muli, minsan pa, Panginoon, sa umagang ito, samahan niyo po kami. Pangunahan niyo po kami, Panginoon, sa aming gagawin sa umagang ito. At sama-sama po kami magpupuri, sama-sama po kami magpapasalamat. Maraming salamat po. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Muli, mga kapatid, magandang umaga po at tayo po ngayon ay nasa 60 days of our daily devotion sa ating 90 days of prayer. Tunay nga po na napakabuti ang Diyos sapagkat sa umagang ito, meron pong nais ipaalala muli sa ating lahat ng ating Panginoong Diyos. At ang pamagat ng ating paksa sa umagang ito ay what is true worship? At sa pamamagitan ng kanyang salita, ang word for the day po natin sa umagang ito, dito natin matutunghayan ano nga ba ang tunay na pagsamba. Samahan niyo po ako mga kapatid sa ating word for the day ay kikita natin sa John 4:23 hanggang 24. Sige po, samahan niyo po ako at babasahin ko po sa magandang balita Biblia sa Tagalog po. John 4:23 to 24. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Tulad po ng sabi ko kanina, ang pamagat ng ating paksa ngayon is what is true worship? Ano nga ba ang tunay na pagsamba? Meron ako itatanong sa inyo, mga kapatid. Paano nga ba ninyo ilalarawan ang tunay na pagsamba
sa inyong buhay? Ito ba yung linggo-linggo na nakikinig po tayo sa online service o pag-attend po natin sa church? Ito ba yung sa pagbibigay natin ng sobra-sobra sa Panginoon? Sa dami ng ating binibigay? Or ito ba ay pag-sali natin, pag-volunteer natin sa ministry? O yung mga mabuting mga ginagawa natin sa ating mga kapwa? Ito ba yung tunay na pagsamba? Okay po yun, hindi masama po yun. Pero, ang sabi ng Panginoon, hindi yun ay tunay na pagsamba. Kundi, ito ay expression lamang po. Expression lamang po o nagpapahayag ng pagsamba. At hindi ito yung tunay, genuine na pagsamba sa Kanya. At ang word for the day po natin, yung ating binasa kanina, nais ko lamang pong balikan yung mga unang talata sa chapter 4. Dito, nakikita po natin na mayroon conversation ng ating Panginoong Hesus at ang Samaritana. Hindi po aksidente na nagkatagpo ng landas ng Samaritana at ang Panginoong Hesukristo. At that time, nagpapahinga ng ating Panginoong Hesukristo sa isang balon. At dito naman, mag-iigib ang isang Samaritana. Tanghaling tapat po ito eh. Walang gaanong tao. Kasi kadalasan sa mga Samaritana, pagka umiigib po sila, mga bandang hapon. So, nagtataka po tayo kung bakit ang Samaritanang ito umiigib kapag tanghaling tapat. Ano kaya ang dahilan? Siguro nga, meron iniiwasan, meron kinakatakutan, or meron siyang itinatago na maalis siyang mapag-usapan kung sasabay siyang makipag-igib sa kanyang mga kapwa Samaritana. Ngunit sa pagkakataon na ito, nung umigib siya ng tanghaling tapat, naroon ang ating Panginoong Hesukristo. At sabi ng Panginoon, Panginoong Hesus, pwede bang makiinom? Ang Samaritanang ito ay nagtataka kung bakit sinambit niyang makikiinom ka sa akin, ako isang Samaritana at ikaw isang Hudyo. Di ba? Umiiwas kayo sa amin. Yun po yung sambit ng Samaritanang ito. Ngunit sabi ng Panginoon, kung nakikilala mo lamang ang taong ito na humihingi sa iyo na painumin mo, ay siguradong sasambahin mo siya at hihingi ka sa kanya ng tubig na buhay na hindi ka na mauuhaw na muli. Ayun po ang sinabi ng ating Panginoon Jesus sa pagkakataon na iyon. Tunay na mababaw po yung ginamit ng Panginoon dahil sa usapin lamang po ito ng tubig. Na kapag ka uminom ng tubig ang babaeng ito sa inaalok ng ating Panginoong Yesus, ay hindi na siya mauuhaw pang muli. Kaya ang sabi po ng Samaritana, sa madaling sabi, sige po, bigyan niyo po ako ng tubig na yan upang hindi na ako pabalik-balik pa rito upang umigib at hindi na ako mauuhaw na muli. Ngunit sadyang ang pagkakataon na ito, dito po nagkaroon ng conviction sa Samaritanang ito. Nung sinabi ng Panginoon, sige, umuwi ka at dalhin mo ay yung asawa dito. Ang sagot ng Samaritana, wala po akong asawa. Sabi ng Panginoon, Jesus, buti alam mo. Dahil ang Samaritanang ito, hindi lang 2, 3, 4 ang asawa, kundi 5. So, ibig sabihin, ang katotohanan ang sinabi ng Samaritanang ito.
Kaya sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, dumarating na ang panahon. Eto na, ngayon na nga. Ayun po. Ang katotohanan ay lumabas po sa bibig ng Samaritanang ito. Yung kanyang pag-amin. Siguro nga, kaya pala umiiwas siya sa kanyang mga kapwa babae dahil yun na nga, sa madaling sabi, meron siyang hindi magandang reputasyon ang babaeng ito. Ngunit ang Panginoong Hesus ay walang pinipili. Hindi alintana sa kanya. Dahil iyon na nga yung panahon upang ang isang taong merong itinatago, merong dinadala, ay kailangan mailantad sa pagkakataon na yon. Naalala ko, noong mga panahon na ako rin ay katulad ng isang Samaritana na meron akong inililihim, takot akong makisalamuha sa mga tao, dahil siguradong ako'y mapagkukwentuhan. Nilihim ko ng matagal na panahon, lalo sigit sa aking asawa. Ngunit ang Panginoong Diyos ay napakabuti sapagkat binigyan niya ako ng pagkakataon na yung mga lihim na ito na itinatago ko sa aking sarili ay mailalantad ko. At sa pamamagitan po ng paanyaya ng Panginoon sa encounter, dito, inilabas ko po ang katotohanan. At yun na nga po, sinabi ko sa misis ko, inamin ko sa misis ko kung ano yung katotohanan na ito. Yung mga nais malaman kung ano yung katotohanan na ito, pwede nyo akong lapitan para po sasabihin ko po sa inyo. Anyway, tinanggap ng Samaritana ang alok ng ating Panginoong Hesus. At yun nga po, nagkaroon ng kalayaan ang Samaritanang ito. Ang sinasabi sa ating word for the day, na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. At ang katotohanan na ito ang siyang nagpalaya sa Kanya. Lumaya ang Samaritanang ito. Nabago ang kanyang buhay. Nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Tinanggap niya ang alok ng ating Panginoong Hesus. Tinanggap niya ang ating Panginoong Hesus Kristo. Nagtiwala sa Kanya. Dahil sinasabi sa Acts 16:31, kung sumasampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka, ikaw at ang buo mong sambahayan. Amen. Praise God. Hallelujah. Napakatamis, napakasarap na pangako ng ating Panginoon. Kung tinatanggap po natin ang tubig, ang paanyayan niya, na hindi na tayo mauuhaw pa sapagkat kapiling na natin siya, ang Panginoong Hesukristo. Ganun po ang nangyari dito sa Samaritanang ito. Dahil ang hinahanap ng Panginoon, hindi yung holy worship natin sa Kanya, kundi ang hinahanap niya yung tunay na worshiper, tunay na sumasamba sa Kanya. Yun po yung hinahanap niya. Kaya nga sinabi nga niya po dito, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. True worshiper. Na kung minsan, medyo nag-aalala tayo, medyo ingat na ingat po tayo na ilantad yung katotohanan na dinadala natin. Alam niyo po ba na kapag meron tayong lihim na itinatago sa ating mga sarili, nagiging defensive po tayo eh. Naranasan ko po yan. Nagiging mainitin po ang ating ulo. Nagiging wild po tayo, parang gusto na natin manakit kapag nasusukol po tayo. Ganun po pala. Ang gawin ng isang mayroong itinatago. Kapatid, may itinatago ka ba? Sa pagkakataon na ito,
Sabi ng Panginoon, ngayon na nga, dumarating na ang panahon. Magsisi ka. Pagsisihan mo kung ano man mga yan. Isuko mo sa Panginoon. Dahil sinabi sa 1 John 1:9 na if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Hallelujah. Amen? Napakasarap yung pangako ng Diyos sa atin. At sa umagang ito, ang nais iparating ng ating Diyos sa atin, may 3 bagay. Kung ang gobyerno natin mayroon tinatawag na 4 Ps, ang ating Panginoong Hesus sa umagang ito, meron din siyang 3 Ps na nais iparating sa atin. Ano nga ba itong 3 Ps na ito? Ito yung pagtanggap ng katotohanan, pagsasagawa ng katotohanan, at ang pagkapit natin sa katotohanan. Pagtanggap sa katotohanan, tulad ng isang Samaritana, ano ba yung katotohanan sa kanyang buhay? Tinanggap niya yung paanyaya ng Panginoong Hesukristo, nakilala niya ang Panginoong Hesukristo, dahil paano nalaman ng Panginoon ang buong pagkatao ng Samaritanang ito. Kaya nagkaroon ng isip ng Samaritana na ito. Nung una sabi niya, propeta siya. Dahil hindi niya kilala ng lubusan. Ngunit, nung nakilala niya ng lubusan, sumampalataya sa kanya. Tinanggap niya ang Panginoong Hesukristo tulad ng pagtanggap niya ng katotohanan sa kanyang pagkatao. Una sa 3 Ps, pagtanggap sa katotohanan. Pangalawa, ito yung pagsasagawa po natin ng katotohanan. Put into practice. Kung ano yung tinanggap natin na katotohanan, ito'y hiwag po natin itong sasarilinin. Nakakataba nga ng puso eh. Yung malasakit team ay nagpupunta po sila sa Corinthian. Inaabot po nila yung mga tao roon. Dahil ang mga taong naroon ay mga uhaw. Mga uhaw sa tubig na inaalok ng ating Panginoon. At ginagamit niya ang team malasakit na ito upang makilala ng lubusan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nakakataba ng puso sa ating mga malasakit team. Sa pangalawa, ito yung pagsasagawa ng katotohanan. Yun po yung katotohanan. Isinasagawa po natin, ginagawa po natin sa abot ng ating makakaya. Dahil alam natin, kasama natin ang Diyos. Siya yung gumagabay sa atin sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Yung tinanggap natin na pagpapala sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay mayaman. Tingnan niyo po, napakarami pong tumutulong sa ating malasakit. At yun po, nakita po natin yung pagbabago ng mga tao roon sa Corinthian. Hallelujah. Purihin ang Diyos. At ang pangatlo na 3 Ps na nais iparating o nais ipahayag ng Panginoon sa umagang ito, yung pagkapit natin sa katotohanan. Alam ko po, napakaraming pagsubok na dumating na sa ating buhay mula noong nakarang taon hanggang sa ngayon. Marami na po ang nangyari. Marami po ang nawalan ng trabaho. Marami po yung pinakapos. Marami po yung talagang walang-wala na talaga. Ngunit sabi ng Panginoon, kumapit ka. Kumapit po tayo sa Panginoon at huwag po tayong bibitaw. Ito yung pagkapit natin sa katotohanan.
Dahil ang Panginoon, natitiyak ko, hindi niya tayo bibitawan. Kaya mga kapatid, kumapit lang tayo. Kapit lang. Dahil ang Panginoong Hesukristo ay siyang patuloy na nag-aaruga sa atin. Ano mang pagsubok, ano mang mga dumating sa buhay natin, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya sa umagang ito, huwag po nating kalilimutan yung 3 P's na inaalok ng ating Panginoon Jesucristo. Ito yung pagtanggap po natin sa katotohanan. Ito yung pagsasagawa ng katotohanan. At ito yung pagkapit natin sa katotohanan. At sa umagang ito, alam ko po, na ang bawat isa sa inyo, mayroong mga pinagdadaanan. Marami pong mga bagay na halos hindi na po natin alam kung ano yung gagawin natin. Ngunit sabi ng Panginoon, lumapit ka. Lumapit kayo sa akin. Kayo mga nahihirapan, kayo mga nabibigatan sa pasanin. At bibigyan ko po kayo ng kapahingaan. Amen. Hallelujah. Tunay nga na napakabuti ang Diyos. At sinasabi po sa verse 24, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. God is Spirit. We must worship in Spirit and in truth. Yun ang tunay na pagsamba. Sa puso po natin, walang saysay yung mga ginagawa natin. Yan ay bunga lamang po ng banal na Espiritu. Bunga ng tinanggap natin na kaligtasan mula sa Diyos. Kaya sa umagang ito mga kapatid, may paanyaya ng Panginoong Hesukristo. Tanggapin mo ang tubig na kanyang inaalok. Sapagkat ang tubig na kanyang inaalok ay hindi ka na mauuhaw na muli. Iyan po yung paanyaya ng Panginoong Hesukristo sa umagang ito. At naniniwala ako sa mga panahon ngayon, sa mga pagkakataon na ito, marami pa rin mga nagkakaroon ng mga agam-agam. Nagkakaroon ng mga bagay na hindi sigurado. Ngunit sinasabi ko po sa inyo, ang Diyos, be still. Nakikita niyo po yung nasa likod ko. Manatili lang po tayo sa Diyos. Huwag po tayong bibitaw. Manatili lang po tayo sa Kanya dahil meron nag-aantay, meron nakalaan para sa ating lahat. Yun po. Kaya sa umagang ito, tanggapin natin ang paanyaya ng Panginoong Jesucristo. Huwag po tayong aayaw. Huwag po tayong bibigyan, mga kapatid. Tulungan po natin sila. Yung mga Samaritans upang makita nila at matagpuan nila ang katotohanan na nagmumula sa Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po. At magandang umaga po sa inyong lahat. Tunay na pagsamba. Genuine na pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Mula sa ating mga puso. Magandang umaga po muli. Sige po, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Yes, God, hallelujah.
Panginoon naming Diyos, maraming salamat po. Napakasarap isipin, Panginoon, na kami magiging katulad mo. Salamat sa inyong mga salita na naging nagpapaalala sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, at turuan upang higit po namin maunawaan ang iyong diwa. Hindi lang po, Panginoon, sa aming mga kaisipan, kundi sa kaibuturan ng aming puso na magamit namin sa aming mga sarili at higit sa aming mga kapwa. Salamat po, Panginoon. Puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong pagmamahal at buong galak namin pangunahan ang mga tao patungo sa iyong kaharian. Salamat po sa inyong mga pangako. Salamat po sa katiyakan ng iyong mga pangako, Panginoon. Purihin ka ng walang hanggan. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na Amen and Amen. Hallelujah. Maraming salamat po sa inyong lahat. A blessed Thursday morning po. Ang pagpapala ng Diyos ay sumainyong lahat. Thank you.